Wow! Yummy! Yung asawa mong bigla-bigla na lang bumibili ng ulam tapos hindi mo naman alam paano lutuin. Kaya ayan, mag-iimbento na naman tayo. First time kong magluto ng ganito, ginataang kalabasa. So, ang favorito ko to pero di ko naman alam lutuin. At ayan na nga yung ingredients na binili niya. At ayan, bumili nga siya ng kalabasa at pechay. Ewan ko ba kung binibigyan to ng pechay o trip niya lang talaga. Hindi ko alam paano lutuin. Kaya ayan, nandyan na nga pala yung bawang at sibuyas. Ayan, natila halo na natin. Igisa natin siya sa bawang at sibuyas. Wow, para talagang marunong. Walang research yan. Sa puntong tao talagang naghuhula lang ako kung paano tulutuin. Syempre, igigisa lang naman ata. O, diba? Ata pa yan. Tapos, ayan at pagkatapos ko nang gisa-gisain dito at hindi na ako natapos. Diyos ko. Naglagay na nga pala ako dyan ng Knorr shrimp at tinalo-halo ko lang para matunaw na siya. At sunod ko na lang nilagay ang kalabasa. At para lumambot na siya, ginisa ko yung kalabasa. Tama ba yung ginagawa ko? Wala kang pake. Ito yung way ko ng pagluluto at nanghuhula lang ako. Wala akong pinanood sa YouTube or kahit saan. So, ayan, at nalo-halo ko na nga yan lahat at nilagay ko na lahat ng kalabasa dito sa pinagkagisa-gisa ko na siya. Ano daw? Diyos ko, ewan ko ba kung ano na itong pinanggagawa ko sa buhay ko. Ayan, at naglagay na nga pala ako ng magic sarap at sinunod ko na nga pala itong paminta at tansya-tansya lang ang ginamit ko dyan at huwag kayong magtanong na sukat. Kung ano sa panlasa ko, pasok na yon. Bahala kayo kung hindi nyo kakainin. Charot! At pinaghalo-halo ko na nga yan lahat para mag-mix-mix na siya at para magisa na siya. At nilagyan ko nga pala siya ng konting tubig. Tansyameter lang yan. Kaya huwag ka na magtanong na sukat at hinalo-halo ko. Pinabayaan ko lang siyang kumulo ng 2 to 3 minutes. Ayan. At tinakpan ko na din. At hiniwa ko nga to kasi sobrang laki. Ewan ko bakit ba binigyan ng pechay. Nilalagyan ba talaga ng ganito? So, ayan na nga at hiniwa-hiwa ko habang hinihintay kong kumuloy na yung nilagay ko na kalabasa. Dahil matigas pa ang kalabasa, ayan, kaya tinakpan ko muna siya at para lumambot na nga. At bago natin ilagay yung gulay, so ayan, ito na nga siya at hinalo-halo ko hanggang mawala yung konting tubig. Tapos pagkatapos niyan, isusunod ko na nga ilagay itong Coco Mama fresh gata. Char, ang lande. So, ayan na nga at binuhos ko na nga dito sa panahong to. Hindi ko na alam at nagtatanong na talaga ako sa asawa ko kung anong gagawin. Tapos, ang sasabihin pa sa akin, hindi mo alam iluto. Oh my God, ngayon ko lang to niluto. Kaya bahala kayo kung anong magiging lasa nito. Huwag kayong magre-reklamo. So, ayan, putik na yan. Napakasarap naman ng inimbento ko na to at hindi ko akakalain na magiging ganito ang lasa. At ayan na nga pala yung katernyo niya is tilapia. Pritong tilapia. Ayan, at pagtikim ko nga pala, nilagay ko na din itong gulay. Ayan, at pinalambot ko na nga pala yan. Tapos, ready to eat na kami. At kakaimbento ko nga ng pagluluto ko nito, putik, apakasarap, saan ka pa? Kaya kung gusto mo din nito, magluto ka na, duwag ka nang maglaway dyan. Yummy! Bye-bye! Let's eat! Napakasarap!